Saan ka mangungumpisal sa kasalanan mo? Huwag sa katibi mo. Wala yung seal of confession eh. Saan ka mag-confess ng kasalanan mo? Doon sa pare, may seal of confession yung pare. Hindi pwede ang pare ipagkalat yung kasalanan mo. Si Talpulana nang umpisal sa akin kahapon. Nagpa-abort daw siya 2 beses. Isa na namang nakakagulat na balita mga kaibigan, meron na naman pong bagong santo ng mga Katoliko. Ito po ay si Saint Carlo Acutis, na kung saan mga kaibigan pwede na naman po silang manalangin. Nagiging tagapamagitan naman po nila ito mga kapatid. So meron na naman po kayong tagapamagitan, Jared, Jando. Buti pa ito, naging santo na. Si Darwin Gitjano mga kaibigan ay hindi pa naging santo hanggang ngayon. Kailan kaya magiging santo si Jando? Jando, kailan ka kaya magiging santo? At magkano na naman po kaya ang ibinayad nito para maging santo mga kaibigan? Kasi ganyan naman po talaga yung style para maging santo ka, ay kailangan magbayad ka ng malaki. Mga kaibigan, ayon yan sa libro ng mga Iglesia Katolika mga kababayan. Ngayon, ang gusto kong ipakita sa inyo ay kung paano po atakiin ni Brother Eli itong mga ginagawa ng mga Iglesia Katolika na ipinagmamalaki nila na sila lamang daw po ang may karapatan magpatawad sa mga kasalanan. Sa kanila lamang po dapat tayo magkonfesar kasi sila daw yung binigyan ng authority. Gaya yung mga sinasabi ng mga taga punto por punto, mga kapatid, na kung saan ay ipinagmamalaki nila na meron daw silang, mas maganda panuorin na lang natin yung sinasabi ni Darwin Gitjano. Saan ka mangungumpisal sa kasalanan mo? Huwag sa katibi mo. Wala yung seal of confession eh. Saan ka mag-confess ng kasalanan mo? Doon sa pare, may seal of confession yung pare. Hindi pwede ang pare ipagkalat yung kasalanan mo. Si Talpulana nang umpisal sa akin kahapon. Nagpa-abort daw siya 2 beses. Sabi niya mga kaibigan, saan ka daw magpakumpisal? Sa pari lang dahil hindi daw ikinakalat yung ichinichismis yung ikukumpisal mo sa pare. Saan ka mangungumpisal sa kasalanan mo? Huwag sa katibi mo. Wala yung seal of confession eh. Saan ka mag-confess ng kasalanan mo? Doon sa pare, may seal of confession yung pare. Hindi pwede ang pare ipagkalat yung kasalanan mo. Si Talpulana nang umpisal sa akin kahapon. Nagpa-abort daw siya 2 beses. Hindi pwede yun. Ang Santo Papa lang ang maka-forgive ng pare na nag-violate sa seal of confession. Bakit may seal of confession mga kapatid? Dahil hindi gusto ng Diyos na ipahiya ka sa grabe mong kasalanan. Grabe no? Kaya nga, wag na kayong mahiya pa sa pag-confess sa grabe niyong kasalanan. Dahil may magandang balita, may seal of confession, ang sacrament of confession. Amen? Saan naman po kaya kinuha itong mga Katoliko yung karapatan na magpatawad, mga kababayan? Kasi wala naman po sa Biblia yung magpatawad ka ng kasalanan ng tao. Maaari lang kung sa iyo nagkasala yung tao, tapos mag-confess sa iyo, hihingi ng kapatawaran, kung patatawarin mo, okay yon kasi sa iyo nagkasala. Pero yung hindi ka naman nagkasala sa pari, tapos siya mismo magpapatawad sa iyo, saan kaya naman nila kinuha yon mga kaibigan? Panoorin natin kung paano sagutin ni kapatid na Elito. Amin po, ang kumpisal hindi sa pare. Ang pangungumpisal sa Diyos. Pakinggan nyo, sa Biblia, sa Tagalog, sa 32:5 ng awit, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi,
aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon. At iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ayan. Sa English, ang sabi, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Sa Kastila, ang nakalagay, mi pecado te declare, ino encubri mi iniquidad, confesare, dije, contra mi mis rebeliones al Señor, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Kaya ang pangungumpisan po sa Diyos eh. Yes. Una sa Diyos. Ikalawa, dun sa tao kung kanino ka nagkasala. Pakinggan nyo sa Santiago 5, ganito sa 16. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Yan. Sa English, ang nakasulat, Confess your faults one to another and pray one for another. ayan, confess your sins one to another. Bawa, nagkasala po ako sa'yo, aaminin ko sa'yo. Nagkasala ka naman po sa akin, aminin mo sa akin. Magpapatawaran tayo. Ang sabi, magpahayagan kayo ng kasalanan ninyo sa isa't isa at ipanalangin ng isa't isa ang isa para kayo gumaling. Yun ang sabi po ng Biblia. So, ang pangungumpisal po sa Biblia, sa Diyos at saka sa iyong kapwa na pinagkasalahan mo. Ganun po yun. Ayan. Ayan po. So, maliwanag mga kaibigan, ano, kung saan po tayo dapat mag-confess sa ating mga kasalanan. Kung saan tayo nagkasala. At ipanalangin mo sa Diyos na sana po ay mapatawad ka. Ganun, hindi po, alam nyo mga kaibigan, kung bakit po pwede na po tayong dumirekta sa Diyos. Sa Old Testament po kasi, meron po yung tinatawag na pupunta ka doon sa saserdote para sabihin mo sa kanya yung kasalanan mo, and then yung saserdote naman pupunta doon sa Holy of Holies para magwisik ng dugo ng kambing o anuman klaseng hayop ang katayin, at yung kanyang dugo ay iwiwisik doon sa loob ng Holy of Holies para yung kasalanan mo mapatawad. Pero nung namatay po ang Panginoong Jesucristo, nahati na po yung tabing ng templo. Nahati po mula taas pababa. Sumisimbolo po yun na open na po ang langit. Hindi na po kailangan sabihin mo sa pare, kundi ikaw na mismo, open na ang langit, open na ang mag-confess direkta sa Diyos. Hindi na kailangan ang sino man, mga kaibigan, lalong-lalo mga pare. Kasi sabi ni Darwin Gitjano kanina ay hindi daw ibubuy-buy o i-chismis yung kasalanan mo. So, ano pa? Ano pang kababalaghan na sinasabi ni Darwin Gitjano na laban sa Biblia? Ito po mga kaibigan, panuorin pa natin. Tungkol po sa sinasabi niya na pwede daw kakain ng dugo. Tama ba sa Biblia na pwede kumain ng dugo? Ito, panuorin natin. Ang tanong, bawal po ba kumain ng dinuguan? Salamat, Father Darwin. God bless and more power po. Pakisagot po ang katanungan. Ito po ang ating paglilinaw, kapatid, sa aral ng mga Hudyo. Bawal talaga na kakainin ang mga dugo. Pero sa pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, sabi niya sa Luke chapter 10 verse 8, ito ang kanyang sinasabi. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. So kita ninyo mga kaibigan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Dahil sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo, kahit ang kanyang dugo pwede nang inumin sa San Juan Kapitulo 6 versikulo 53. Sabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay
para makamtan natin ang buhay na walang hanggan, kakainin natin ang katawan ni Kristo at inumin natin ang kanyang dugo. So sa pamagitan ng tinapay, nandyan na ang buong Kristo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Hindi niya ipinagbabawal kahit ang kanyang dugo ay ating ipainom para sa atin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. At ang pumasok sa ating bibig ay hindi daw makadumi sa atin. Ating babasahin ang pahayag na naman ng ating Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 7 verse 19. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So, kita niyo mga kaibigan, ang pagkain pala na ipinapasok sa ating bibig ay hindi makarurumi sa atin, kundi yung mga maanghang na salita, mga hindi mabuti na mga salita against sa ating mga kapatid. Therefore mga kaibigan, larong-klaro sa pahayag ng ating Panginoon Hesukristo, kahit ano na ipasok sa ating bibig, okay lang. Dahil lahat ng pagkain ay nililinis na ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba kainin ang dinuguan? Pwede na po. Base sa talata na ating binabasa. Alam nyo mga kaibigan, grabe po itong aral na ikinakalat ni Gitgano, mga kapatid. Bakit po? Kasi kapag sinunod mo yung sinasabi niyang aral na pwede kainin ng dinuguan, impyerno po ang bagsak mo niyan, kasi magkakasala ka sa banal na espiritu, dahil yung pagkain ng dugo ay isa sa mga batas ng Espiritu Santo na huwag pong gawin o huwag pong labagin ng mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Kung titignan mo yung kanyang pagpapaliwanag, kung wala kang alam sa Biblia, maniniwala ka kasi nagbabasa naman ng Biblia. Pero yung mga binabasa niyang talata, hindi niya po ipinapaliwanag yung talagang tamang konteksto ng Biblia o ng talata, mga kaibigan. Ngayon, kung walang sisita sa kanyang mga sinasabi, madadaya na lamang po ang mga tao, mga kaibigan. At buti na lamang po ay may nagsita sa kanyang mga ikinakalat, at makikita natin na yung mga kinakalat niya pala ay mga kabulaanan o hindi po ayon sa Biblia. Panoorin natin kung paano po ito sitain ng kapatid na Eli. Amin kasi sa Arabang Katolik, hindi bawal magkaan kami ng dugo. Bakit kayo ninyo bawal? Anong dahilan? Wala naman bawal sa Katoliko eh. May bawal ba sa Katoliko? Wala. Bawal maglasing, naglalasing kayo. Yes. 'Di ba? Bawal magbisyo, nagbibisyo kayo. Bawal mambabae, nagbababae kayo. Bawal magmura, nagmumura kayo. Kahit nga gawin mo, hindi ka naman ititiwalag. Sa totoo lang huwag kang magagalit. Pero kung Biblia pag-uusapan, Bibliang Katoliko, mula pa kay Noe, pinagbabawal na ng Diyos yung pagkain ng dugo, sapagkat ang dugo ay isang bagay na sagrado. Ang dugo ay pangtubos, larawan ng katubusan o redemption. Tingnan mo, kay Noe pa lang, basahin natin sa Bibliang Katoliko, 9:3. Lahat ng kinapal na gumagalaw at nabubuhay ay magiging inyong pagkain. Ang lahat ay aking ibinibigay sa inyo, gaya ng pagkabigay ko, gaya ng lunting halaman. Lamang ay huwag kayong kakain ng lamang may buhay, alalaong baga ng dugo. Kay Noe, inutos na ng Diyos, huwag kakain ng dugo. Pagdating sa panahon ng Israelita, ano naman ang sabi ng Diyos? 17 naman ng Levitico. Sa Bibliang Katoliko pa rin po,
At kung may Israelita o dayuhang nakikipamayan sa kanila na kumain ng dugo, ay haharapin ko ang taong iyon na kumain ng dugo at itatakwil ko siya sa kanyang bayan. Sa Israelita, kumain ng dugo. O pagdating naman sa Kristiyano, ano naman ang sabi ni Santiago? Basahin natin sa Bibliang Katoliko pa rin, 15:28. Sapagkat minarapat ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atanga ng ibang pasan maliban sa mga bagay na itong kinakailangan. Na lumayo kayo sa inihain sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga hayop na binigti at sa kahalayan. Lumayo kayo sa mga ito at mapapabuti kayo. Paalam. Tamo, pinalalayo, sabi ni Santiago sa mga Kristiyano. Bakit sa inyo kamo walang di bawal? Hindi kasi binabasa ng Biblia. Hindi nagbabasa ng Biblia. Naawa ako sa inyo, kapatid na Katoliko eh. Kaya lang nagagalit kayo sa akin. Pero naawa ako sa inyo. Yung pagluhod nyo sa Diyos-Diyusan, bawal ng Biblia nyo yon. Kasi may Biblia kayo, di nyo binabasa eh. Kaya nga ako namimigay ng libreng Biblia eh. Mananalangin ka sa kahoy, mananalangin ka sa bato. Bawal ng Bibliang Katoliko yon. Pakinggan nyo sa Deuteronomio 5:7. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila ni sasamba sa kanila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin, na nagagawad ng mga parusa dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang, sa mga anak ng mga napopuot sa akin hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Liwa-liwanag, bawal gawin ng larawang inanyuan na yan tapos luluhuran mo. Bawal yan eh, sa Bibliang Katoliko. O yan ang diferensya. Bawal ng Biblia nyo, tapos ginagawa nyo, gawa kayo ng gawa na ribulto. O, basahin nga natin sa Bibliang Cebuano yon, 17:29, busa kay kita kaliwat sa Dios, dili angay nga maghuna-huna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Dili angay maghuna-huna kita nga ang pagka-Diyos sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Maski maghuna-huna lang, bawal na eh. Ginawa nyo hindi lang kayo naghuna-huna, talagang tinutuon nyo na. Lumuhod na kayo, pinasan nyo pa, hinalikan nyo pa. Masama yan sa Diyos. Ayan. Kapatid, kung may Biblia kang Katoliko, basahin mo. Naawa ako sa'yo. I'm sorry, but that is the truth. O, ayan, no? Maliwanag yung paliwanag ng kapatid na Eli na bawal po kasi sa lumang tipan pa lang, bawal na po yan. Wala pang mga Israel, panahon pa ni Noe, bawal na po yan mga kaibigan kasi yung dugo, nandoon po yung buhay ng hayop, no? Ang buhay ay sa Diyos. Kaya yung dugo, ibibigay mong parang alay sa Diyos, mga kababayan, sa lumang tipan. Ganun din sa bagong tipan kasi doon po sa binasa ng kapatid na Eli, kung napansin po ninyo doon sa Gawa 15:28 hanggang 29, na meron po yung kinakailangan gawin ng Kristiyano. Yung lumayo ka sa Diyos-Diyusan, lumayo ka sa mga inihain sa Diyos-Diyusan. Kaya nga bawal pati yung kumain ka ng mga hain-hain sa Diyos-Diyusan eh. For example, meron kang Diyos-Diyusan, meron kang larawan ng mga Diyos-Diyusan. Binigyan mo ng apple, binigyan mo ng pagkain o pera o anuman mga kaibigan, kinain mo, bawal po yon. At yung dugo at yung binigti, pinapalayo po ng sino mang tagasunod ng Panginoong Jesucristo sa mga hentil, pinapalayo po tayo doon sa mga ganung gawain. Yung sinasabi ni Darwin Gitjano na
anuman ipasok sa bibig ay pwede dahil hindi naman nakakahawa, ay hindi po yun ang ibig sabihin noon, mga kaibigan. Kasi nung inutusan ng Panginoon yung mga alagad, hindi po inutusan ng Panginoon sa ibang bayan, kundi sa Israel lamang po. Kaya sinabi ni Kristo na anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. Kasi alam ni Kristo na sa Israel lang sila pupunta, alam ni Kristo na hindi po maghahain ng mga Israel ng dinuguan sa mga apostol kasi bawal po, mahigpit na pinagbabawal po sa Israel yung pagkain ng dugo, mga kaibigan. Babatuhin ka, papatayin ka kung makita kang maghain o kakain ng dugo. Bawal na bawal po doon. Kaya nga hanggang dun lang yung mga apostol nung araw nung inutusan ng Panginoong Jesucristo. Ito, marami pong mga aral po talaga ng mga taga punto por punto na mali-mali. No? Isa pa ito, mga kaibigan, pinapabulaanan ni John Doe yung sinasabi ng natin at ang mga iba pang kaibigan natin sa pananampalataya na hindi si Pedro yung pinagtayuan ng iglesia. Kasi hindi siya yung bato na pinagtayuan ni Kristo, kundi si Kristo mismo yung sinasabi doon po sa Mateo 16:18 na si Kristo po yung bato doon. Pero paano sabihin ito ng mga taga-punto por punto? Pakinggan natin kung paano ipaliwanag ni kapatid na Elito. Napakaganda po ito, mga kaibigan. Bago ako maniwala sa kasinungalingan mo, maglabas ka muna ng ebidensya na hindi si Pedro. Ulitin ko, tanong ko ha. Bago ako maniwala sa kasinungalingan mo, magbigay ka ng ebidensya na hindi si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. Yun ang topic ko Bato sa Mateo 16:18. Kumontra kang si Pedro yon. So ilabas mo ang ebidensya mo na ilabas mo ang ebidensya mo, bro, na si Kristo ang bato sa Mateo 16:18. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Ba't marami pong theologies palpak ang pinagsasabi sa nakasulat sa Biblia. Beginning from Catholic theology, kung paniwala ko, hindi theology yung kanila Hindi pwedeng sabihin kaalamang ukol sa Diyos, kundi perversion, kagaya ng theology ng Catholic Church. Si Pedro raw ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Kasi ang kahulugan daw ng salitang Pedro ay bato. Sa kanilang theology, hindi nila pinag-aralan na sa Biblia, maraming kahulugan ang bato. Ang salitang bato, Petros, bato, ay maliit, hindi malaking bato. Kasi yung malaking bato, yung boulder of rock, ang tawag po sa Gregoron, Petra. A mass of rock. Whereas, ang salitang Petros ay iba sa Petra. Kasi ang Petros na siyang itinawag ni Kristo kay Pedro, a piece of rock. A piece, maliit na bato. Hindi kagaya ng Petra, a boulder, a mass of rock. Ang pinagtayuan po ng iglesia, hindi pwedeng si Pedro, gaya ng Catholic theology. Kaya gibay ang Iglesia Katolika na yan pagdating sa real theology. Kasi hindi kaya ni Pedro dalhin yung buong structure kung isa siyang maliit na bato. Magigiba ang structure. Ang kailangan na pundasyon ng iglesyang totoo ay malaki, malalim, malaking bato na sa Greek ay Petra, which is the feminine
At yung Petros, masculine yun. At ang nakasulat sa 16-18 ng Mateo, hindi Petros. Ano? Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung pong salitang baturon ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Right, Ba't ko tama. sinabing bobo? Harapang panluloko yan eh. Hindi naman sa ibabaw ng Petra, ng Petros, itatayo ang iglesia, kundi sa ibabaw ng Petra. Kahit anong sali ng Biblia, ang tignan ninyo, ang ginamit doon, yung feminine gender na Petra, na ang kahulugan ay malaking bato, a mass of rock. Hindi po siya Petros, na maliit na bato, a piece of rock. At ang katunayan, sa Biblia talaga, ang pinagtayuan ng iglesia, batong malaki, hindi si Pedro. Pati nga si Pedro, itinayo rin doon sa bato na yon. Tama. Basahin natin ang Efeso 2:20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kita nyo? Ang mga apostol at propeta itinayo sa ibabaw ng pangulong bato sa panulok. Napansin nyo, mga kapatid, hindi ang apostol ang pinagtayuan, kundi mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasasaligan, hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang katunayan sa 3:11 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Maliwanag, maliwanag. Ang saligan ng iglesia ay ang saligang bato na si Kristo. Hindi po si Pedro ang saligan. Sa 2:20 ng Efeso, pati si Pedro nakasalig o nakapibabaw, nakatayo sa ibabaw ng batong si Kristo. Hindi siya ang pinagsaligang bato. Yes. Ang katunayan pa, si Pedro may sabi na ang saligang bato si Kristo, hindi siya. Kung nag-iisip yung mga Catholic theologians, dito lang mapapahiya na kayo eh. 4 Gs ng gawa. Ang nagsasalita rito si Pedro. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. At sa kanino man ang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ano? Palpak talaga yung Catholic theology. Kasi si Pedro na nga ang nagsasalita rito eh. Sabi ni Pedro, dahil sa kay Kristo, itong taong ito nakatayo na walang sakit, gumaling. Yung tao, si Kristo, sabi niya, ang bato
na itinakwil ninyong nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Si Pedro nagsasabi, ang sinasabi niya, si Kristo yung bato na pinagtayuan ng iglesia na itinakwil naman nung nagtayo ng kanilang sarili. Siya ang bato na inyong itinakwil, sabi. Ang bato na itinakwil ninyo, nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Siya ang bato. Sa versikulo 11, si Kristo ang bato. Alin bato yun, mga kapatid, na pangulong bato sa panulok? The chief cornerstone. Napakaliwanag niyan sa Biblia. Ang pinagtayuan ay ang chief cornerstone, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang pundasyon ng tunay na iglesia sa Biblia. Hindi ang kahit na sino, na si Pedro raw ang bato. Ang tindi ng pagkakaligaw nitong mga taong ito. Ang tindi ng pagdaraya nitong mga nagsasabing si Pedro raw ang bato. Basahin natin yung Discourses on the Apostles' Creed, kapatid na Daniel, librong Katoliko. Ito po ang sabi ng Discourses of the Apostles' Creed by Reverend Clement Crock, page 216. The Latin word Petra meaning rock. Peter was the rock upon which the church was to be built. Yung Latin word daw na Petra meaning rock. Nag-aano sila sa Latin Tingnan nga natin yung Petra sa Grego. Kapatid, pakilagay mo nga yung Petra na pinagtayuan ng iglesia sa Biblia. Sa Grego, ang salita ay Petra. Ang kahulugan, a mass of rock. No? A mass of rock. Hindi mo dapat na, kasi ang kanilang language ng Iglesia Katolika, Latin hindi naman sa Latin itinulat ang Biblia Isinulat ang Biblia sa Hebrew, saka sa Greek, at saka konti sa Aramaic. Para sabihin mo ngayon na yung Petra, ang kahulugan nun ay si Pedro, upon which the church was built, mali ka agad. Bakit? 2:20 pa lang ng Epeso, mali na kayo Na ang sabi doon, apostol kasama si Pedro ron, mga kababayan. Huwag kayong paligaw, huwag kayong paloko. Si Pedro kasama sa mga apostol, apostol siya. Ang sabi doon sa 2:20 ng Epeso, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta. Hindi yung mga apostol saka propeta nakatayo sa ibabaw ng saligan. Sino yon? Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato, the chief cornerstone, ang pangulong bato sa panulok. Ang pinagtayuan ng iglesia ay ang batong si Kristo, hindi si Pedro. 2:20 ng Epeso. Nagpapatunay yan ang Catholic theology, hindi theology. Ayan. So, tama nga naman palpak talaga yung theology ng mga Katoliko kakaiba talaga itong pangunawa ng mga taga-punto por punto at ang mga Iglesia Katolika. Bakit kaya hindi nila ito i-correct, mga kaibigan? Nasa Biblia naman yung dapat nating sundan. Ba't pa kasi sila gumawa ng kanilang mga doktrina na hindi naman po tumugma doon po sa banal na kasulatan? Kasi ipipilit mo si Pedro yung bato, maliwanag naman na kung saan tayo ang iglesia ay si Kristo bilang bato, mga kababayan.
At pati si Pedro nakatayo doon at saka yung mga apostol. Kaya dapat po pala mga kaibigan, tayo bilang Kristiyano ay masalig tayo, maitayo tayo doon sa bato na si Kristo. Paano tayo maitayo? Paano tayo masalig doon sa bato? Kasi dapat yung aral ni Kristo, yun po yung iyong sundan, iyong ganapin, mga kaibigan, mga kababayan, para masabing nakasalig ka doon. No? So, kakaiba kasi talaga itong mga taga punto por punto, no? Mga kaibigan. So, ito pa, no? Last na gusto kong iparinig sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Walang mababasa sa Biblia may Kristiyanong nanalangin kay Maria kahit isa. Wala niyan. Wala niyan. Kanino mananalangin? Mananalangin sa Diyos! Sa Diyos! Ayaw niyo ba ng totoo? Bakit galit na galit sa akin yung matanda? Ayaw niya kasi ng totoo! Kung makatotohanan tayong mga Pilipino, huwag kayong manalangin kay Pedro, kay Miguel, kay Gabriel. Manalangin tayo sa Diyos! Yun ang sabi ng Diyos! Ang hirap sa atin. Kung mo itinuro ng Katoliko, kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik. Hindi titino ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Walang titino. Sinabi na nga manalangin sa Diyos at huwag mag-uulit-ulit. Basta manalangin ka, taimtim sa puso mo. Kahit isang beses mo lang bigkasin, nauunawaan ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? Ayaw ng totoo ng iba. Nasa Biblia ito Bibliang Katoliko naman ang binabasa namin. O, di ba? Ayaw nyo ba ng totoo? Tanungin mo sarili mo, ba't ka galit sa akin? Kasi yung sinasabi ko, nakikilala mo yung mali mo na hindi tinuro sa'yo ng pari mo. Di ba ganun yun? Kayo, bumalikwas tayo mga kababayang Pilipino. Walang kwenta yung, Ginoong Maria, biro mo, babae, ginawa mong Ginoo. Saan mo nakitang grammar yun? Gumising kayo mga kababayan. Kayong iba sa inyo, amoy praili pa hanggang ngayon. Huwag kayong mag-amoy praili. Patapos na yung panahon ng mga garoti, ng mga Kastilang, mga Katolikong pumunta rito. Magbago na tayo. Huwag na tayong manalangin sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga plastic. Manalangin tayo sa Diyos. Ayon sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Ayan, mga kaibigan. Pero ang problema ngayon, mga kapatid at mga kababayan, sa panahon ngayon, katatapos lang na makanonize bilang isang santo itong si Saint Carlo Acutis, na kung saan ay pinayagan na po na pwede na pong manalangin ang mga miyembro ng Iglesia Katolika. So, ibig sabihin, hindi na lamang po kay Maria, kay Miguel, kay Gabriel, kay Pio dapat manalangin. Nadagdagan na naman ng mga tagapamagitan ng mga Iglesia Katolika, mga kapatid. At isa na ito si Saint Carlo Acutis. Pakinggan natin paano sila dumalangin. Meron na silang dalangin kay itong bagong santo nila pakinggan natin. Prayer to Saint Carlo Acutis. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Saint Carlo Acutis, you who made the Eucharist the center of your life and found joy in serving God with simplicity and love, guide us to walk the path of holiness in our daily lives. You used your talents and the modern tools of technology to spread the gospel and bring souls closer to Jesus.
Teach us also to use our gifts for the glory of God and the good of others. Saint Carlo, friend of the poor and model of youthful holiness, intercede for us before the Lord, that we may grow in faith, purity, and humility. Help us to seek heaven above all things and live each day as a step closer to God. Amen. Saint Carlo Acutis, pray for us. Kita mo mga kaibigan, sabi sa kanilang panalangin, Saint Carlo Acutis, pray for us. Di na nanalangin na si Saint Carlo. Pero ang katunayan sa Biblia mga kaibigan, itong si Saint Carlo, patay na ito, paano siya makapanalangin? Ang paniwala po kasi ng mga Iglesia Katolika ay nandun na sa langit at namamagitan. Ay mali po mga kaibigan, si Kristo po ang tagapamagitan ng Kristiyano. Hindi po kung sino-sino. Sino itong si Saint Carlo Acutis? Anong kinalaman niya ito? Hindi nga ito papa, hindi nga ito pare mga kaibigan Pero wala tayong magagawa. Yun po yung gusto nila Pero sana lamang po yung mga miyembro ay mag-isip-isip mga kababayan, no? Mag-isip po tayo. So, yan lamang po mga kaibigan. Sana po ay nakita natin yung mga aral na hindi po karapat-dapat sa banal na kasulatan. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, kita-kita po muli tayo dito sa programang Expose the Truth.